Good day mga kapombams po plate. Ang dami ko nababasang comments regarding sa may topic na to. And meron na tayong part 1 nito. Pero syempre gagawin pa rin natin ng part 2 para naman mas madami kayong malaman and kung ano nga ba talaga yung problem ng inyong account, kung bakit hindi kayo makapag-withdraw or cash out sa Gcrypto ng Gcash. Okay, let's proceed. So yung number 1 natin, ito yung number 1 na possible na dahilan kung bakit hindi naging successful yung ating pag-withdraw ng pera. Number 1, ongoing network or system maintenance. Madalas kasi nagkakaroon ng temporary downtime ang Gcash o Gcrypto kaya hindi available yung buy, sell, or withdraw functions. Pero kung sakali naman na naging successful yung pagsisell nyo pero hindi dumating sa Gcash, ibig sabihin meron kayong ibang problem. And hintayin nyo pa yung iba kung sasabihin, baka isa doon yung problem na na-encounter nyo, okay? So, andito na din yung mga solution. So, kapag ito yung nararanasan nyo, halimbawa, nagkaroon lang ng system maintenance yung Gcash, kailangan yung itry ulit pagkatapos ng ilang minuto or oras, okay? And pwede rin kayo mag-check ng Gcash app notifications nyo or sa kanilang official Facebook page para sa kanilang advisory. Pero kapag wala naman silang pinopost, ibig sabihin maaaring wala naman system maintenance. Okay? Pwede nyo din i-try i-update yung app nyo. Okay, sa pangalawa naman, kailangan natin ng full verification. Well, hindi rin naman tayo makakapag-crypto sa loob ng Gcash kung hindi full verification yung ating account. Pero pwede nyong i-upgrade. So, kapag may nakikita kayong button na kailangan nyong i-upgrade or halimbawa nagpalit kayo ng inyong email, kailangan i-notify nyo din si Gcash. So, paano nyo gagawin yon? Pwede kayong mag-email. Kung halimbawa yung OTP, pilit pa rin nila pinapadala sa inyong old email kahit napalitan nyo na yung email nyo sa inyong account, kailangan mag-email na kayo. So, nasa screen yung sample email na pwede nyong kopyahin para ipadala sa kanila. Then, maghihintay lang tayo ng respond from Gcash. Okay? So, tapusin nyo na hanggang dulo dahil marami pa kayong pwedeng malaman and pwede nyong i-apply para naman smooth na yung magiging transaction nyo sa Gcrypto. Siyempre, alam ko napaka-importante kasi na makuha natin yung pera natin dahil pinaghirapan natin yan, okay? So, yung number 3, limitations sa wallet. Alam nyo ba mga kabomboms na kapag puno na yung Gcash wallet mo, hindi natatanggapin ang conversion ng Gcrypto or ng crypto papuntang PHP or Philippine wallet mo, which is yung sa Gcash nga mismo. So, siguraduhin mo na may enough wallet limit ka. So, makikita mo yan sa account mo kung magkano ba yung wallet limit mo. So, pwede ka mag-cash out muna ng iba mong pera para makapagbigay ka ng space ulit sa iyong Gcash wallet. Alright, yung number 4 naman, meron tayong tinatawag na minimum transaction amount not met. So, sa may Gcrypto, meron din yung tinatawag na minimum amount para makapag-sell or withdraw ka ng crypto. So, kung masyadong maliit na yung halaga, halimbawa piso or 5 pesos na lang, hindi nila papayagan yan. Siyempre, meron din kasi silang patakaran or yung minimum amount nga para i-let ka nila na makapag-withdraw. So, kailangan i-convert mo muna or i-sell mo sa mas malaking amount. So, hintayin mo muna na mas tumaas yung value ng pera mo. Okay? So, isipin nyo din mabuti bago kayo mag-sell ang inyong crypto. Kung masyado na mababa, maghintay na lang kayo na medyo tumaas yan para naman makonvert nyo din sa peso. Kasi hindi nila hayaan kapag medyo sobrang baba na talaga, hindi nyo mawi-withdraw yan. Okay? So, nagkakaintindihan po mga kabomboms. Pero don't worry kung medyo hindi nyo naiintindihan, iwan nyo lang yan sa ating comment section. Syempre, bibigyan pa rin namin ng kasagutan yan or ipapaliwanag namin, okay? So, yung mga hindi nyo naiintindihan, iwan nyo lang po sa ating comment section.
Okay, sa number 5, eto medyo complicated din intindihin pero meron tinatawag na trading pair or liquidity issue. So meron kasi mga pagkakataon na hindi available sa conversion yung ilang crypto. So depende yan kung ano ba yung crypto na napili mong i-buy before. So maaaring masyadong mataas or volatile yung market o mababang liquidity. So ano nga ba yung solution kapag ganito yung problem? So kailangan maghintay muna tayong mag-normalize yung market. And yung pangalawa naman, subukan natin pagkalipas ng ilang minuto. So kapag volatile talaga yung market o mababa yung liquidity, so mahirapan talaga tayong mag-sell. Okay? Yung number 6 natin, app glitch or outdated version. So, alam naman natin yan kapag hindi na updated yung ating GCash, kailangan natin i-update para naman gumana lahat at hindi tayo maka-encounter ng bugs sa mismong app, okay? So, kailangan i-restart lang natin or i-reinstall natin yung app natin. Then, i-update natin sa Google Play Store or App Store. Now, yung pinaka-last naman yung suspicious activity or security hold. So, dito sa may suspicious activity or security hold, ito yung meron silang na-detect na unusual activity sa inyong account. So, maaari nilang i-hold muna yung GCash nyo, yung crypto transactions nyo. Okay? So, para malaman nyo kung nagkaroon kayo ng suspicious activity or security hold, pwede nyong i-check yung inbox nyo ng GCash dahil kadalasan naman binibigyan nila tayo ng message or notification regarding dun sa ating account. So, pwede rin tayo makipag-ugnayan sa may GCash Help Center kung sa tingin natin nagkaroon ng security hold yung ating account kaya hindi tayo makapag-withdraw or hindi natin makuha yung pera dun sa ating G-Crypto. And yung pinaka-last pala na ibibigay ko sa inyo, yung iba hinahanap nila kung nasaan na daw ba yung pera nila sa may G-Crypto. So, kailangan handa tayo sa mga maaaring pwedeng mangyari sa pera natin. So, hanggang dito na lang ang video natin for today. And kung meron nga kayong katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section. Thank you for watching and stay blessed.